Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado hanggang sa Linggo, inaasahan po ang pagpasok ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin po natin yung mga lugar na maaapektuhan nito at kung ito nga po ba ay mas lalakas pa habang nasa loob po ng ating bansa. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin. Pero bago ho tayo magsimula, please huwag niyo po munang kakalimutan na kahit i-like at i-share lamang po yung ating update. Sobrang malaking bagay na po yun para sa amin. Kamusta ho? Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 9, 2026. Grabe ho, napakabilis ho talaga ng panahon. So eto po, para ho malinaw sa atin, ipapakita ko pong mabuti yung tinatawag po natin na forecast track and intensity po ng bagyo po na nasa labas ng ating bansa. Pagpasok po nito, ngayon pong gabi ng Sabado sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin na po itong bagyong Kaloy. Ito po ipangatlong bagyo pa lamang ha. Yung iba ang sinasabi bakit to hagupit ang pangalan. Yun po is international name ng bagyo na nasa labas. Pagpasok ay categories na yan bilang pangatlong bagyo po. Tignan nyo pong mabuti sa ating mapa. Ito po yung pagpasok ng bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. To be exact, isa pa rin ganap na tropical storm ito pag pumasok na ngayon pong Sabado po ng gabi, no, May 9. At pagdating po ng Linggo ng umaga, nasa loob pa rin to. Pagdating po ng May 10, ito po is alas 8 pa rin po ng gabi, Sunday, nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita ho ninyo mabuti, from tropical storm, hihina po ito sa pagiging tropical depression. So ang tropical depression po is level 1 na category po ng bagyo. At pagkatapos po noon, pagdating po ng Monday, tropical depression, and then sa Wednesday, hihina po ito sa pagiging low pressure area. Magandang senyales po ito at sa ngayon hindi na po itinuturing na banta o nakakatakot po itong bagyong papasok po sa loob ng ating bansa o sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lamang po ito parang nakakatakot kasi nga ang tagal pong walang bagyo na pumapasok sa ating bansa, no? Kaya yung mga pumapasok na bagyo, akala natin puro malalakas pero ito po is mahina lamang. Pero lagi ko sinasabi and pinapaalala ko, mahina man or malakas ang bagyo, always po tayo maging alerto at maging handa. So ito po para alam ng mga kababayan natin, mamayang gabi ho, ngayong Sabado po ito po ay magkakaroon ng lokasyon 985 kilometers east of Eastern Visayas at lalakas po ito sa 75 kilometers per hour. Pagdating naman po ng Linggo po ng umaga, May 10, ito po ay merong lokasyon na 835 kilometers east of Eastern Visayas. Pagdating naman po ng gabi ng Linggo, 695 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Pagdating naman po ng Monday, ito po ay meron pong lokasyon na 585 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar. Pagdating naman po ng Tuesday, 610 kilometers east of Veraca, Catanduanes, and then sa Wednesday, isang ganap na low pressure area na meron pong 500 kilometers east of Veraca, Catanduanes po na lokasyon. Sa ngayon po, pinaghahanda yung mga lugar, malalapit dyan sa mga lugar na binanggit ko, sa banta nga po nitong bagyong Kaloy, no? Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat, mga kaibigan ko, nakikita sa ating forecast track, consistent po siya sa pagiging tropical storm, hindi na nakikita yung magiging rapid o magkakaroon siya ng rapid intensification. Ngayon po, samahan nyo ako sa ating pinaka-live na mapa at samahan nyo ako, tapusin natin yung update dahil po talaga tayo is gumagawa ng paraan para yung mga kababayan natin is makalma natin. Marami ho kasi nagtatanong o natatakot, baka daw sobrang lakas ng bagyo. Yung mga nagtatanong po sa akin, no, kung kaya ko pong sagutin lahat sa comment section, sinasagot ko pong mabuti. Pero dito po sa update natin, lahat naman po ay sinasabi ko. Ipa-explain ko mabuti yung mga kategorya ng bagyo para po alam natin. Yung iba sa mga terminologies ng bagyo, hindi po alam, i-explain ko po mamaya. So kung makikita ho ninyo sa ating pinaka-live na mapa, ito po, no? Yan po yung ating minomonitor na bagyo. Papasok na po ito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayon pong gabi ng Sabado. At ito po is hindi naman pinapangambahan na lalakas pa sa level 3 na category hanggang sa level 5. Yung may mga level po kasi yan, may mga kategorya po kasi ang bagyo. Kaya po dapat alam natin kung anong kategory ng bagyo yung papasok po sa ating bansa para din hindi tayo natatakot, no, o hindi tayo nangangamba ng sobra. Kasi mamaya ang akala natin super typhoon pero yung pala mahina lamang.
Sa pinakahuli pong pagtatala, ang bagyo po na yan ay meron pong lokasyon sa ngayon na 1,385 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po nito ang hangin, medyo malakas na po yung hangin niya, nasa 85 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro at may bugso po na 105 kilometers per hour. Yung pagkilos niya ay pabilis po ng pabilis. Nasa 20 kilometers per hour pa westward po ang kilos. At ito po, bukod po dyan sa bagyo na papasok sa atin, tatawagin bagyong Kaloy, nananatili pa rin po ang epekto ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Makikita nyo mabuti, ito po yung hangin. Yan yung easterlies, ang dala ho niyan maalinsangan at mainit. Pero kung napapansin nyo ho ngayon, bandang hapon, medyo nagiging makulimlim na po ang panahon. Yan po ay dahil nga dito sa papalapit po na bagyo at ang easterlies nagdudulot ng mga local thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. So alamin natin yung mga lugar na apektado po ng easterlies at yung posibleng makaranas ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Sabado. Sa area pa rin po ng Zamboanga Peninsula kasama po ang BARM or BARMM, ang Cotabato, Sultan Kudarat, Palawan. Yang mga lugar ho na yan, mag-ingat po tayo, no? May banta ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. So may mga tsansa pa rin ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng mga biglaang bugso ng mga pag-ulan dahil po sa easterlies at bandang hapon po yan at sa gabi. At explain ko ding mabuti, makakaapekto po itong bagyo na ito, no? Itong bagyong Kaloy na ito pag nasa loob ng ating bansa, yung trap or extension po ng kanyang hangin. Mapapansin nyo namang mabuti, ito yung pinakamata ng bagyo. Yung nakapalibot po sa kanya, yan po yung radius o lawak po ng sirkulasyon ng hangin. Ito namang umiikot din palibot sa kanya, yan po yung spiral clouds na merong mga epekto o nagbibigay talaga yan ng mga pagulan sa mga lugar po o area na kanyang nalalapitan. Wala naman tayong nakikitang landfall scenario o direktang pag-landfall, pero yung trap o extension po ng hangin ay makakaapekto. Sa parte po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at dito po sa parte ng Mindanao ay apektado pa rin ng easterlies. Ang nagtatanong sa akin noong nakaraan kung anong hangin ba ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa, easterlies pa rin po. Wala pa rin tayong southwest monsoon or habagat. Huwag po muna nating naisin na magkaroon ng habagat kasi kapag nagkaroon ng habagat, dito kasi nabubuo yan sa may kanlurang bahagi ng Palawan, magdudulot po yun ng mga pag-uulan. Ito po tandaan ho ninyo, kapag meron tayong habagat season, nasa habagat season na tayo, kahit walang bagyo, may mga pag-uulan tayong mararanasan. Dahil ang habagat more on maraming ulan ang binibigay niyan o idinudulot niyan. Ngayon po ay nasa transition period pa lang tayo or papunta na tayo doon sa habagat season o yung tag-ulan season. Yung mga senyales nangyayari na tulad nitong mga bagyo na ito na pumapasok sa ating bansa kahit po summer season, kahit po tag-init, nangyayari po talaga yan. Ito po, tignan nyo mabuti, yung tropical storm hagupit o tatawagin bagyong Kaloy, yung kanyang mga dadaanan, yung tinatawag natin na area of probability, ito nga pong bagyo na ito, yan yung apaho na yan, nakikita nyo nakakulay green lahat, no? And then pagdating dito, sa dulo violet. Ibig sabihin, hindi talaga siya lalakas sa pagiging severe tropical storm, typhoon, o super typhoon category na bagyo. Kaya hindi po yan nagiging banta. Ngayon po, bangkitin ko muna yung mga lugar na pwedeng maapektuhan na possible na maapektuhan pagpasok ng bagyo ngayong gabi ho ng Sabado hanggang sa Lunes at sa Martes. Hanggang Miyerkules po, no, mararamdaman natin yung epekto. Pero Miyerkules, isang ganap na ho yan na low pressure area. Banggitin ko muna yung mga lugar ho para din alerto tayo at mapaghandaan ng mga kababayan natin. Ito po, unahin na muna natin ang parte ng Silangan o Eastern Mindanao po kasi diyan po yung trap o extension ng hangin, sirkulasyon ng hangin ng bagyo ay makakaapekto. Kita nyo po, no? Pag ganun kasi, medyo pa-recurve yung kanyang dadaanan. So, sa parte po ng Eastern Mindanao, maging alert at maging handa pa rin po, no? Ito, ulitin ko po, no? Ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama po ang Dinagat Island. Yung mga lugar ho na yan, trap extension po ng hangin na makakaapekto. Kasama rin ang Davao de Oro, Davao del Norte, kasama ang Davao del Sur, Davao Oriental, ang Davao Occidental. Yung mga lugar ho na yan, hindi ko naman sinasabi na sobrang mga makakaranas ng mga malalakas na mga pag-uulan. Pero pagpasok kasi ng bagyo na yan, ito pong bagyo na to, itong bagyong Kaloy na yan, pag nakapasok na yan, doon na yan unti-unting mararamdaman and madalas po sa hapon niya nararanasan. Tandaan ho ninyo na ang bagyo ay meron pong warning lead time.
Ibig sabihin, kahit nasa loob na yan ng ating bansa, hindi automatically mararamdaman yung mga pag-uulan. Meron po yung warning lead time. Tulad po nito, isa itong level 2 na category po ng bagyo, tropical storm category. Meron po itong tinatawag natin na 36 hours hanggang 24 hours na warning lead time para maranasan po yung trap or extension po ng hangin ng bagyo. Bukod po sa Eastern Mindanao, kasama rin po kasi paangat ho yan. So ang Eastern Visayas, lagi naman po talaga nadadaanan ng Eastern Visayas. Ito po, nakita naman natin. Kahit maging LPA lamang yan dito sa bandang ito, pagdating ng Miyerkules, extension ng hangin makaka-apekto dito po sa Eastern Visayas. So ang parte ng Leyte, ang Southern Leyte, kasama ang Samar, ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, ay makakaranas din po ng mga maulap na kalangitan, mga pag-uulan, dulot po ng sama ng panahon o bagyong paparating. Bagamat ito nasa labas pa ngayon, ito po ngayong araw po ng Sabado gabi, papasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, madalas mararamdaman natin sa madaling araw sa gabi yung mga pag-uulan. Kaya po, umaga pa lamang po ng linggo, medyo magiging makulimlim na ang panahon, madilim na, maulap, at may mga pag-uulan pong mararanasan. Unang-una, silangan po ng Mindanao, and then susunod po, Eastern Visayas. So, angat tayo ng konti dahil nga pa-recurve ang direksyon po ng bagyo na paparating. Ang North Luzon ay maging alerto at maging handa din ha. Kasama po ang parte ng Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, ang La Union po, Pangasinan. Kasama rin ang Cagayan, ang Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batanes, at ito pong Benguet, Ifugao, pa extreme northern Luzon po tayo, Mountain Province, Kalinga, Abra, at ang Apayao. Lahat po ng mga lugar na binanggit ko ay wala naman pong landfall scenario o hindi naman magla-landfall yung bagyo dahil ito nga po o pinapakita ko sa inyo ng live. Ito yung pinaka magiging direksyon ng bagyo, hindi po siya magla-landfall. Pero kung makikita nyo, pasok kasi siya sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nandito na yung bagyo sa dulo na to, o nandito po, pagdating po ng Lunes, Martes at Miyerkules, yung hangin po niya makaka-extend dito sa Eastern Visayas, ilang bahagi po ng North Luzon at silangan po ng Mindanao. Makaka-extend. So makakaranas po ng mga pag-uulan, parteng silangan bahagi po ng ating bansa. Pero dito sa bandang kanluran, sa may Palawan area, dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon at Mindanao, ang makakaapekto naman po dyan is yung easterlies o maalinsangang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. So ang maidudulot naman po nun, ito pong mga local thunderstorms. Ang local thunderstorms po mga kababayan ko ay madalas tuwing hapon po ang nagiging epekto. Ang local thunderstorms meron po yan dalawang kategorya. Yung pinakamalakas po is yung severe thunderstorm na tumatagal po ng ilang oras. Dahil po yun sa alinsangan o sobrang init po na dulot po ng tinatawag natin na easterlies o maalinsangang hangin. May mga nagtatanong sa akin, hindi ba kayang lusawin ng easterlies yung paparating po na bagyo? At bakit po ito ipapasok pa at develop pa rin bilang tropical storm? Tignan niyo pong mabuti dahil ka po malakas ang radius at ikot po ng bagyong ito na papasok sa ating bansa. Hindi po kayang lusawin ng easterlies. Ang hangin po kasi na yan, ang gagaling lamang sa may karagatang Pasipiko, hindi yan parang araw na kayang lusawin yung sama ng panahon. Kita nyo nga po kahit dumikit na siya sa easterlies, ito po yung easterlies sa taas niya, halos hindi naman ito nagbabago, patuloy pa rin po siya. And then ngayon, hayaan nyo kung i-explain muna yung kategory ng mga bagyo para yung mga kababayan natin ma-inform din kung ano yung kategory ng bagyo. Ito pong bagyo na ito, ito po ay tropical storm Hagupit, international name. Pagpasok sa atin, tatawagin Kaloy. Ito po is nasa level 2 na kategory ng bagyo. Pag level 2 na kategory ng bagyo, tumataglay po yan ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour na bilis at lakas po ng hangin. Kapag ka naman yan is tumama sa mga lugar dito sa ating area, sa ating Philippine landmass, yung mga lugar na maaapektuhan po ng tropical storm, ay itataas sa signal number 2. Tandaan nyo yun. Level 2 na kategory ng bagyo, signal number 2 ang itataas. At yung susunod na kategorya dyan, level 3 na kategorya, yung severe tropical storm. Medyo mas malakas dito at kayang tumaglay ng 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin, signal number 3. Hindi ito nakikitang magiging signal number 3 ha, pero hindi tayo pwedeng maging kampante. So ito naman yung malakas na.
level 4 na category ng bagyo. Ang level 4 na category ng bagyo ay tumataglay po ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Yun po yung tinatawag natin na typhoon category, at signal number 4 naman ang maidudulot sa mga direktang lugar na maapektuhan. Ito po, ina-explain ko yung mga kategorya po ng bagyo ha. Hindi ko po sinasabi na magiging super typhoon ito. Ito naman, pag level 5 na category, para din alam natin, inform tayo, yun po ay merong lakas ng hangin na 185 kilometers per hour pataas. Yan po ang lakas ng super typhoon. At ito po ay nagtataglay ng signal number 5 na kategorya, super typhoon category. Para din po sa kaalaman ho ninyo, pag signal number 1, no, may bagyo pero kaya pa po ng payong, no? Yung tipong naano pa natin, nakokontrol pa yung payong. Pero pag signal number 2, kinakailangan wag na tayong bumiyahe, i-cancel ang mga lakad o klase, dapat walang pasok. Pag signal number 3 naman, maghanda at lumipat ng mga safe na lugar. Signal number 4, delikado na, kahit mga concrete po na bahay, kayang sirain. And then, ang signal number 5, yung life-threatening po, na lakas po ng hangin, ang kayang sumira talaga. Kahit anong mang bagay yan, kayang-kaya po. Pag signal number 5 category. And then, salamat sa Panginoon dahil ito po ay nasa level 2 na category. Hindi man ito sobrang banta, pero magpapaulan ito at kinakailangan maging handa pa rin tayo. Ngayon po, yung mga paghahanda na dapat natin gawin, ito araw-araw ko po itong binabahagi sa inyo at pinapaalalahanan, lalo na yung mga lugar po na maraming basura. Yung mga basura plastic ho, lalo na dito sa Metro Manila, crowded place, no? Crowded area, kailangan linisin. Once po kasi na makaranas tayo ng mga pag-uulan, yung mga pagbabaha biglaan yan dahil po sa dami ng mga plastic at basura. Huwag tayong makampante sa magandang panahon, mainit na panahon. Alam ko, ikaw kababayan, gusto mo din naman makaranas ng ulan. Pero dapat yung pag-ulan na to na ating mararanasan, ng paparating na ulan, ay dapat safe o handa tayo sa posibleng banta ng pagiging ng pagbabaha, lalo na sa mga low-lying areas. Ang parte ng Eastern Visayas at silangan po ng Luzon, maghanda rin, maglinis din tayo. Ito yung isang paalala ko pala, yung ko sinasabi, kailangan i-safety ang importanteng gamit. Bagamat hindi naman ito malakas na bagyo, kailangan pa rin laging naka-safety. Kapag kami mga pag-uulan na mararanasan natin, kapag consistent ang ulan, dahil kahit po ito ay isang tropical storm category, kahit maging tropical depression o low pressure area, magdudulot pa rin huyan ng ulan. Ang mga mahihinang ulan, kapag maghapon yan, kapag magdamag yan, matindi po ang epekto niyan. Talagang baha din ang ating mararanasan. Tandaan nyo ho, kapag tropical storm na bagyo, hindi naman ganun kalakas ang hangin pero maraming ulan po na idinudulot sa ating bansa. Baligtad dyan, pero pag mga super typhoon o typhoon category, kakaunti ang ulan pero sobrang lakas po ng hangin. Ito pa yung isang paalala na lagi ko sinasabi, importante po na mag-imbak at mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. Dahil nga po pagpasok nito sa ating par, ngayong Sabado po ng gabi ha, Linggo, nasa loob pa rin, pagdating po ng Lunes, Martes, hanggang sa Miyerkules, nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon, silipin muna natin kung may kasunod ba na bagyo. Ito po, hindi ho ito bagyo ha, isa lamang itong low pressure area na nasa low chance ang category. Wala itong direktang epekto at hindi ito banta para maging kasunod na bagyo. Ito nga pong bagyong Kaloy, no, o yung bagyong Hagupit. Hindi po. Kaya asahan po natin na wala pang magiging kasunod na bagyo. Pero sa pagkatala po ng pag-asa, ngayon pong Mayo, nasa 1 hanggang 2 bagyo ang papasok sa ating bansa. At pang-una itong bagyo na ito ngayong Mayo. Pangatlo naman, ngayon pong 2026. Sa nagtatanong din kung ilang bagyo ngayon 2026, sa ating advanced weather system, sa ating forecast track, nakikita po nasa 19 hanggang nasa 20 na bagyo ang papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman po lahat yun direktang maglalandfall, hindi po lahat super typhoon, hindi po lahat mahina. Iba-ibang kategorya yon. Kaya nga po maganda na lagi kayong nakaantabay sa ating weather update. Kaya nga po ako umaga pa lamang nagbibigay na ng karagdagang impormasyon update sa lagay po ng ating panahon. Ito may nagtanong din sa atin kung pwede daw po bang pumalaot
yung mga ating mangingisda. Sa ngayon wala pa naman ho tayong nakataas na gale warning, pero ipapaalala ko sa inyo lalo na po sa linggo ng umaga, Lunes at sa Martes, doon po maging alerto at mag-antabay kayo sa kondisyon ng panahon. Pwedeng makaranas ng mga pag-uulan ang bahagi po ng Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao at North Luzon sa trap or extension po ng hangin ng bagyo. So ang maganda dito, handa tayo sa impormasyon. Alam natin kung ano yung dapat gawin at lagay ng ating panahon. Ito yung panghuling paalala ko, ipanalangin po natin sa Diyos, sa Panginoon, na ito pong bagyo na ito ay hindi na talaga lumakas kasi minsan kahit po nakikita natin na ganito ang kanyang area of probability, naka-green lahat at naka-violet, minsan yung rapid intensification ng nangyayari po ng biglaan dahil nga po sa pabago-bagong sirkulasyon ng hangin sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mga kababayan, bago ko ho tapusin ay ako po yung nagpapasalamat pala sa lahat po ng sumusuporta sa YouTube channel ni Francis. Ako po ang inyong weather forecaster. Meron tayong ibang channel, naririnig niyo yung boses ko. Ganito ho,